Welcome back sa akin channel mga ka-sweet at magandang araw sa inyo. Ang ating topic ngayon ng pag-uusapan natin ay trending itong si Marcos Jr. Agaw eksena sa kanyang speech sa United Nations dahil sa pagtulo ng kanyang sipon. Panoorin natin. People of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, of a nation's Ay. progress, of a nation's progress, Inulit pa. of a nation's Inulit progress, pa ulit. the status of its women. Oo nga no. We often speak of development in terms of economic growth. Terms of economic growth. Ayan na. Terms of economic growth. Nagpunas na siya. Infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? Oh guys, nakita niyo yung video. Anong masasabi niyo doon? Talagang confirm na may tumulong sipon mula sa kanyang ilong. Well, hindi natin alam ano na naman ang magiging pagtatanggol ni Antimo Claire Castro dito. Baka na naman sasabihin na naman, well, ang ating pong Pangulo ay kahit may sipon, nagtatrabaho. Alam ko ganun yung thinking ni Auntie Claire eh. Well, ito panoorin naman natin ang naging reaksyon ng isang DDS vlogger na si Miss A. The status of its women. Inang sipon yan. Ay. Wala talagang kahiyan tong presidente na to. Alam mo yung tumira na naman to bago mag-speech eh. Ay. Nasobrahan na naman. Tingnan mo yung sipon mo, hindi na maawat. Nakakadiri ka, yung uhog mo, nakakapangilabot yung Ang presidente lutong. natin. Ayan, tumutuloy yung sipon habang nagsasalita. Progress. Pwede ba mag-request? Women. Yung pagdodrogation mo, ano pa yun, lagdagan mo pa. Mas dalasan mo pa. Mas damihan mo pa yung tinitira mo hanggang maodi ka. Please. Technology or Puta, wala kakadiri ka. Yung uhog mo. Puta ka. Grabe naman ang mura na yon, napakalutong. Hindi pa kahit sino naman habang nag-i-speech sa isang programa, United Nations pa naman yon. So talagang nakakahiya. Sa gitna ng speech, biglang tutulo ang iyong sipon. At syempre kung maikukumpara natin ito kay dating Pangulong Duterte na kapag nagpupunta ng ibang bansa, laging may speech, eh hindi naman umaabot sa ganitong punto. Diyos ko po, Pangulo ka tapos uhugin ka? Heto may comparison na si Miss Cruzette Laureto Chuna ipinost sa kanyang account. Panoorin natin. Ito yung sa ngayon sa PBBM admin. Ito naman yung kay dating Pangulong Duterte. Wow. Ito yung pagbisita ni dating Pangulong Duterte sa ating mga kababayang OFW. O, diba? Kita mo yung kaibahan? Sa comparison na yon, makikita natin na ang Pangulo ngayon, kasalukuyang Pangulo ay tatad ng haters, kritiko. Talaga makikita natin, majority talaga ng mga Pilipino ay ayaw kay Pangulong Marcos. Pero kung ikumpara natin kay dating Pangulong Duterte noon, nakitang-kita naman natin talaga na talagang minamahal ng taong bayan ng mga Pilipino at lalong-lalo na ng ating mga OFW. Itong si dating Pangulong Duterte. May nag-comment pa nga dito, ang sabi niya, mahal ng OFW si former PRRD. Tulad namin dito sa Dubai, UAE, isa na ako sa mga halimbawa kasama ang iba kong mga kasama sa dati kong company na nagkaroon ng laban sa hustisya. Di kami pinabayaan ng gobyerno ni former PRRD. Nipis sa wala kaming binayaran na abogado hanggang sa nanalo kami sa kaso. Malaki ang respeto ng mga OFW kay former PRRD at napakadaling lapitan ng consulate at embassy noon. Totohanang tulong ang ginawa nila sa amin mga OFW sa buong mundo, di lang dito sa UAE. At ito lamang mga ka-sweet, ngayong
na-challenge itong kasalukuyang administrasyon nakaranas ng gera na talagang kawawang ating mga kababayang OFW sa Middle East na tila nakaranas din kawalang aksyon ng gobyernong ito. Ay napanood naman natin kamakailan lang ang video sa Philippine Embassy sa Bahrain na sinabi nga wala daw aasahan na tulong dahil wala daw pondo ang gobyernong ito. Ito lang comparison na kung paano kung ang matinding pandemya noon na COVID ay napatapat ngayong Marcos administration. Kasi imaginein mo, digmaan pa lamang sa ibang bansa na which is naapektuhan nating mga kababayang OFW. Ito pa lamang sa ibang bansa na dapat i-rescue ang ating mga kababayan na OFW doon ay hindi alam ang gagawin na wala daw lilipad o walang lumilipad na eroplano. Pero nakapagpalipad naman siya ng dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Private plane. Siya nga nakapunta agad-agad sa New York. Tapos pagdating sa ating mga kababayang OFW, walang lumilipad na eroplano. At tila walang ginagawang paraan. At wala nga daw pondo ang gobyerno. Sigurado kung nangyari o tumama sa atin yung COVID ngayong Marcos administration ay baka naando na tayo. Nakalibing na sa ilalim ng lupa na ang ating mga kababayang OFW ay parang sa pilitan pang humihingi ng tulong ito sa ating gobyerno. Kamakailan nga may photo ops pa nga sila actually na sinasalubong ang ating mga kababayang OFW na yung mga kababayan na yun ay na-stranded sa UAE na which is hindi natin alam na sagot pala ng gobyerno ng UAE yun. Hindi ng gobyernong ito. Imaginein mo, gumawa pa sila. Nag-effort pa sila na gumawa ng mga tarpaulins, ng banners na kunwari wini-welcome, mga arrivals ng ating mga kababayang OFW. Tapos ganun pala suddenly. Hindi pala galing sa gobyernong ito. Kahit pa paano na lamang kung sa atin talaga tumama ngayon yung COVID sa Marcos administration. Saan tayo pupulutin? At nasaan na tayo kaya ngayon? Humihinga pa ba tayo? Sa inyo lamang mga kaswit, ano ang inyong masasabi doon sa pagtulo ng sipon ni BBM sa kalagitnaan ng kanyang speech sa United Nations? Haba i-comment mo na dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.